rito ay nakakaunawa, tumatanggap. Mayroong mangilan-ngilan sa inyo, nais nang umuwi at inaantok na. At may mangilan-ngilan din naman po, siyempre po di natin masisisi sa bilang sangkatauhan ng mga kapatid, kung saan po nakatindig ang mahal na Apo, naroon po sa isang dako, mayroon pong ilang mga kapatid na kalalakihan na nagkakasayahan at na bilang tao po, umiinom po sila ng alak. Hindi po naman natin binibigyang masamang kahulugan yon, kung hindi sapagkat bilang tao sadyang yan po'y napapahintulutan. Ngunit ang mahalagang mensahe po na nakuha ko doon, habang nagme-mensahe po ang mahal na Apo, hindi ko po maiwasang, dinulo ko po sa Ama kung marapat ba yung ako'y lumilinga, natunghayan ko po ang kaganapan na sa panimulang pagme-mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, parang wala lang, umiinom pa rin sila. Ngunit purihin po ang Panginoon. Unti-unti habang nagme-mensahe, nangungusap, nagtuturan. Mayroon pong isang tumimo sa puso ko na tinura ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng katauhan ng mahal na Apo. Ngayon kayo'y malakas. Ngayon kayo'y nakatindig. Ngunit isang araw din nyo nababatid. Ano kaya ang kaganapan sa inyong buhay? At doon po'y natunghayan ko, matama na pong nakinig ang lahat ng mga naroroon, higit sa lahat, ang mga kapatid nating ilang kalalakihan na nagkakatuwaan, sapagkat siyempre po kaarawan, natural lamang po naman yon. At natunghayan ko po na nakikinig sila sa mensahe. At sa madaling salita po, pagkatapos ng maraming pahayag ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, humiling pong muli ang kapatid nating alagad na anak ng nagdaraos ng kaarawan. Nawa, kung itutulot po ng Panginoon, ay magbendisyon. Muli po ay pinahintulot na naman ng Ama, nagbendisyon po ang mahal na Apo. At kami po ay nangagulat. Sa liit po nung lugar na yon, kay dami po palang tao, di po namin alam kung saan nagmula yung mga taong nagpabendisyon. Habang si Nanay, Iya, si kapatid na Grace at si kapatid na Irma ay siyang nakaalalay. Naalaala ko po nung humahayo. Nagbebendisyon, nangungusap, may tumumba, may nakadama. At doon po ako nagalak doon sa mga kapatid natin na bagamat sila'y bilang tao, umiinom ng alak, sila po'y nagsitindig. Mataman po silang lumakad ng marahan, pumila sa hanay, at doon po ay nagpabendisyon sila sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. At doon po ay nagdaan sa tabi namin, kapatid na Ana, narinig po pala niya ang tinura ng isang kapatid na lalaki. Kay lakas niya, kay lakas ng nasa kanya. Wala po ako nasambit kundi purihin ang Panginoon, purihin ka Ama. Batid ko po na ang nanahan at nadama ng kapatid na yon ay ang lakas ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Talakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Wala po akong nais ipahayag at ipagwagaywayan mga kapatid ko sa sandaling ito, kundi ang kadakilaan ng Diyos. Natunay na saan man humayo ang mahal na Apo, maging ito'y bilang sangkatauhan, siya'y pinalalaya bilang sangkatauhan, hindi rin po maganap ang bilang tao lamang. Kundi natutunghayan ko po na patuloy siyang ginagamit ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Kaya marapat lamang po sa walang sawang pagpapahayag ng ating kapatid na mother. Wala siyang atubili. Ano man, ano nga ba, sa tuwinay, kayo na lamang ang titindig. Gayon po pala talaga. Alam niyo po mga kapatid, kung bakit, bagamat kaninang umaga ako'y narito, tumindig po akong mali. Ito po ay pag-aata sa akin ng banal na Espiritu. Di po ako pinag-uutusan sa katauhan ng mahal na Apo, kundi ang sarili kong konsensya ang nababagabag. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating mga konsensya na di po tayo talaga magkakaroon ng kapayapaan. Habang namamalansya po ako, nagpapahayag ako, parang nagsishare po ako, kaharap ko po kapatid na Chris, kapatid na Alan, ilan pa sa mga kapatid. Di ko po sila tinitingnan. Ang sabi ko, Ama, sa iyo pong kaparaanan, mahuli man ako o mauna sa pagbabahagi, buksan mo ang aking mga labi, ipahayag ko ang kadakilaan. Sa tuwin na po, sapagkat isa po ako sa nananahan dito sa dormitoryo, ako po ay isa sa pinapalad na makasama nga po ng mahal na Apo saan man tumungo, saan man humayo. At lahat po ng kaganapan ay natutunghayan ko. Taon po ang binilang. At ako po hindi ko po alam kung anong espiritong sumaakin at ako'y nalugmok. Hinihingi ko po ng kapatawaran sa iyo, Ama. Sa iyo, mahal na Apo. Ngunit kay dakila mo, Ama, kapag naghari ka, walang takot kanino man. Kaya mga kapatid, sino mang nagpapahayag sa harapang ito,
bago ko po tuluyang tapusin ang aking pagbabahagi sa inyo, habilin po at pag-aatas ng banal na Espiritu. Huwag po nating tingnan ang sino man sa ating mga kapatid. Maging magandang manalita, maging umuumid ang dila, kapag batid natin, kaya siya'y tinawagan ng Ama, siya'y pinatindig, upang siya'y magbahagi ng kahiwagaan. Pulutin po natin ang marapat, dapat at karapat-dapat. Huwag nating tingnan ang anumang pagkakamali. Huwag po mga kapatid. Sapagkat maaaring sa pagpapahayag ng kapatid natin na titindig sa harapan, gusto mo nang magpakamatay, muli ay gusto mong mabuhay. Maraming salamat po at muli ay magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat, mahal na kapatid ko. Ito ay labang kay Kristo. Kailangan ipagkakayway na siya ay Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Tunay nga po kuminsan ang takot ay nasa isip lang. Pero pag udyok lang ng damdamin at ang alam mo ang sino ang nag-udyok sa'yo, siguradong titindig ka dito sa harapan. Ang susunod po ay ang ating kapatid na tiga-bahay, Nueva Ecija, si kapatid na Pedro Panghilinan Jr. Buhay ang Diyos. Magandang gabi po. At ako po ay magandang umaga po. Ako po kasi may katarata po yung aking mata. Kaya po ako napunta rito sa Dambana. Nasama lang ako ng aking anak. Dahil nung ako magpapa-opera, malaki rin namang halaga. Kung mahirap pang naman kami, wala naman kaming maibayad sa opera, dito na ako dinala. Titingnan namin kung talagang nakuha namin ng Ama nung anak ko. Ngayon, 3 araw pa lang kami, luminaw na yung aking mata. Kaya salamat po sa Ama at Espiritu. Espiritu Santo ang pumasok sa aking katawan ng Espiritu. Kaya ako po kasi hindi naman po masyadong kaya po ako nangangay ang buong katawan ko dahil nakapasok po sa akin ang Espiritu nitong Ama at naapong konsing. Kaya po ang lahat po ng masakit sa katawan ko, yung katarata ko at saka po yung bukol ko po sa tenga ay naalis po. Yun po ay totoo na nangyari, na nanggaling sa Ama na Kristo at Espiritu ni Apong Konsing. Salamat po. At ako po ay alam ganong Kay buti ng Ama, wala siyang pinipili. Siya po yung madalas nilalapitan ng mahal na Apo pagka po ang mahal na Apo ay nagtuturan. Kaya po, salamat kapatid. Tunay na ang kaganapan ay natamo mo ang hiwaga sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng mahal na Apo Konsing. Ang susunod po naman natin magbabahagi ay tiga-bahay pari, si Arlene Tobejo. Magandang umaga po sa iyo, mahal na Apo, at sa inyo po, mahal naming Panginoon, sa inyo po mga kapatid. Kalooban na naman po ulit ng Panginoon na makarating po kami dito. Kagaya po nung last week. Wala po ang balak, ang ano po talaga ang plan, iba po talaga ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Nakaplano po talaga kami, ano nga po kami kay Apo, nagpa-bless kami last Wednesday dahil po ang ano po talaga namin, iuwi ang mga bata sa Batangas, magpakasyon po. Alam niyo po ba kagabi, talaga pong kausap po ako ng presidente namin, talaga pong parang hindi ko po maigalaw yung tapos ibang-iba po yung pakiramdam ko. Tapos po, kaninang umaga, ganun ba rin po talagang, tapos napapanaginipan ko po kasi lagi si Apo na talaga siya sa akin. Tapos po sabi ko, pag po naiisip ko na uuwi po kami dito, nawawala po yung hilo ko talaga. Pag po naiisip ko na naman po yung trabaho, kasi po talaga sobrang dami po ng pressure kasi po,
pinagkalooban po ulit ako ng Panginoon na ma-promote po sa trabaho. Pero po sabi ko nga, ngayon po ang nararamdaman ko, hindi na po yung trabaho. Parang po nung na-promote pa nga po ako, parang sabi ko, parang hindi po ako, pagkaramdam ko po, hindi ako masaya dahil ang gusto ko po, makabalik na po ulit dito sa lugar na to para po makapag-serve po talaga sa Panginoon ng lubusan. Sabi ko nga po, napakaswerte po ng mga taong taga rito po sa atin na